ka-chalicious, naghanap pa kayo ng negosyo sa maliit na puhunan? Well, worry no more. Ito na ang hinahanap nyo kasi maliit lang ang puhunan at mabentang mabenta sa mga chikiting. Para sa ating ingredients, kailangan natin ng banana saba. Mas maganda yung hinog na talaga para madali lang itong mamix sa ating mga ingredients. Kung meron kayong smasher or tinidor, pwede nyo itong gamitin. Pero ako, ginamit ko lang yung kamay ko at squeeze ko lang para mas maging smooth ang ating banana saba. Pagkatapos ma-squeeze ang ating banana saba, maglagay ng 1 medium egg at i-mix lang natin ito hanggang sa mag-combine ng ating mga ingredients. Mga ka-chalicious, pag meron kayong hinog na saging, huwag basta-bastang itapon kasi magagamit pa natin ito sa ating maliit na negosyo. Sabi nga nila, start small and aim high. Chos! Mag-add rin tayo ng 3/4 cup of sugar. Depende sa inyo kung ano ang available sa inyo. Kung meron kayong white sugar or brown sugar, huwag nyo nang hanapin pa o yung brown sugar. Kung meron kayong white sugar, yun na yun. Huwag nyo hanapin yung wala. Ano daw? Basta mga ka-chalicious, maglagay lang kayo ng pangpatamis sa inyong banana saba. Maglagay na rin kayo ng 3 cups of flour at haluin lang ito ng mabuti. Mga ka-chalicious, pag nakaabot pa kayo sa pagpanonood, basta pag nakaabot pa kayo dito, comment nyo lang down below kung saang bansa kayo nanonood para ma-shoutout ko naman kayo. Woo! At haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-combine ng ating mga ingredients. Ako mga ka-chalicious, kinamay ko na talaga para mas maging firm ang ating mixture. Mga ka-chalicious, napaka-importante talaga na smooth ang ating mixture para mamaya hindi tayo matagalan sa pag-form ng ating banana saba donut. Kailangan ganyan na siya ka-smooth. So itapon nyo lang para mas maging smooth. Sige, tapon nyo lang ng itapon. Ready na rin natin ang ating breadcrumbs. So ilagay lang natin ang breadcrumbs at malagay tayo ng coloring. Ako naglagay ako ng OB color kasi favorite ko ang OB color. Mix lang natin ito hanggang sa mag-combine ng ating coloring at breadcrumbs. Maglagay na rin tayo ng iba pang kulay katulad ng tablea flavor. Kasi favorite ko rin yung kulay na ito eh. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-mix ang ating mixture. Ilagay ito sa malinis na plato. O, diba? Slow-mo. Mag-scoop na rin tayo ng ating mixture. Kailangan magkasing hugis or magkasing size ang ating mixture kasi mamaya ibibenta pa natin ito. Samahan nyo rin ako mga ka-chalicious. Magbibenta tayo ng ating banana saba donut. So mix lang natin ito sa ating breadcrumbs at pagkatapos i-form natin ito sa donut shape. So dahan-dahanin nyo lang mga ka-chalicious para mag-form talaga ang ating donut na banana saba. Oh, tada! Oh, diba? Nice. Nobody's perfect mga ka-chalicious. So, ito na nga ang ating final product. Pero ipreprito pa natin ito. Time to fried na mga ka-chalicious ang ating napakasarap na banana saba donut. Oh, maglagay tayo ng oil. Oh, diba? Slow-mo. Mga ka-chalicious, napaka-importante na i-preheat muna natin ang ating oil before natin ilagay ang ating mixture. Dapat rin mga ka-chalicious, ang ating fire is medium setting lang. At haluin lang natin or i-flip lang natin ang ating donut para makook ito perfectly. But nobody's perfect, so I practice. At least nag-practice, diba? Kapag naluto na ang ating banana saba donut mga ka-chalicious, i-drain lang natin ito para lumabas ang excess oil kasi ayaw natin ng oily. At ito na mga ka-chalicious, tikman na natin ang ating niluto.
Mga kachilicious, no joke, matamis talaga at napakasarap ang ating banana sabad donut. At ngayon naman mga kachilicious, irarap na natin ang ating banana sabad donut para naman maging presentable ito sa pagbebenta natin mamaya. Gajis, mami. Oh, lamian ni init to, mama. Dua na. Sukli, oh. Dua. Mana ma'am? What? Wow. Thank you mga kachilicious sa pagsama sa akin at mag-iwan ako ng verse sa Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.